Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025. Para sa ilan na hindi pa nakakapanood ng nauna kong video na ano ang dapat iwan na sa taong 2024, panoorin nyo rin para magkaroon ng kaalaman. Ang dapat mong simulan sa taong 2025 ay yung magtiwala ka sa sarili mo, sa kakayahan mo, sa ibinibigay ng universe na pagkakataon sa iyo. Para ito yung magiging simula ng positibo mong pananaw sa buhay. Yung mga dumarating na blessing sa iyo, deserve mo at saka ito talaga yung panahon na dapat mo na tong matanggap at saka ialis yung mga negativity na nasa sa isip at palitan ng mas makakapagpasaya sa iyo. At sa mga naunang cards, inulit lang dito sa pangatlong card mo na deserve mo kung ano yung mga natatanggap mo ngayon or matatanggap mo in the near future. Ito yung gift ng universe sa'yo na para magkaroon na ng solutions yung mga problems mo. Kahit na hindi mo nakikita yung magandang katangian mo, magtiwala ka kay God at saka sa guide mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Tower, the Lovers at 9 of Swords. Ang dapat mo nang simulan sa taong 2025 ay ipinakita na rin dito sa mga mystical cards na kailangan yung positive ang mas kapitan mo kaysa sa mga negatibong nagpapapigil sa happiness mo. At saka pinapakita rin ng mga cards na kailangan mas asahan nyo yung isa't isa ng person mo. Yung magpursige ba na hindi na kailangan ng suporta ng bawat family. Kasi anuman ang kinakaharap na sitwasyon mo or sitwasyon nyo ng person mo, ay itong mga cards na ito ang nagsasabi na malalagpasan mo. At saka hindi ganun kabigat yung problema na kinakaharap mo. Kailangan mo lang suriin maigi kung ano talaga yung kailangan mo at saka hindi na kailangan sa situation. Sa career o negosyo, kailangan ng research o kaya yung makahingi ka ng advice sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Kailangan ng teamwork at saka collaboration sa career o negosyo. Kasi may mga person na naaapektuhan ka na dahil sa kawalan ng trabaho o kaya kawalan ng improvement sa karir mo o negosyo. Hindi masama yung paghingi ng advice or tulong, lalo na sa mga expert nito. Para sa ilang single, merong marahas or drastic changes na mangyayari sa buhay mo. Pwedeng malilipat ka ng lugar o kaya posisyon sa trabaho. Kasi meron tong meaning na makakabuti sa iyo. At saka isa pa, ayaw ng universe na madamay ka sa problema ng iba sa sarili. Ang ilan na nasa relationship, merong pagbabagong nangyari sa person mo na kailangan ayusin niya yung sarili niya para hindi maapektuhan yung relasyon niyo.
Ace of Swords, Page of Wands, at Judgment. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung nagkaroon ng pagbabago sa nakaraan, ito na yung magbubukas sa iyo ng bagong kaalaman o kaya direksyon sa buhay. Magiging successful ka at saka malakas yung karisma mo. At saka hindi ka na rin matatakot sa mga desisyon na gagawin mo, ano man ang maging resulta nito. Naka-2 cards ka na kailangan mo rin ng advice sa financial. Kasi malaki yung posibilidad na tuloy-tuloy yung magiging kita mo. Mag-ingat sa mga biglaang desisyon at saka kung ano yung mga pinangakuan mo sa nakaraan, tuparin mo yung pangako mo, lalo na kung patungkol ito sa financial. Para magkaroon ka man ng negatibo, ibig sabihin nun may lesson kang dapat matutunan. Marami pang oportunidad na darating, naka-2 cards ka na para sa financial growth at saka prosperity. Para sa ilang single, may potential person na nabigyan mo ng positibong pananaw sa buhay. Yung bang nagising mo, yung natutulog niyang damdamin. At saka, itong person na to nakakaramdam na siya ng love, na connection sa iyo. Marami na siyang gustong malaman at saka curious na siya kung ano yung mga ayaw mo at gusto. At ang advice ng cards, dahil nga itong person na to may pagka-atat, pwede rin na mag-slow down ka or sagutin mo siya para kasama na yun sa pagkilala mo. Ang ilan na nasa relasyon, effortless yung communication nyo ng person mo kahit yung mahirap na topic na pag-uusapan nyo. At saka naiintindihan ng person mo na gusto mo siyang tulungan sa iba't ibang problema na kinakaharap nyo. Nakikita nyo yung kasipagan mo at saka willingness. At para sa ilan na nasa relationship, maraming importante sa buhay ng person mo, pero ikaw yung pinaka-importante para sa kanya. Marami kang natutulong. Lumalakas yung loob niya. Ito yung message or feelings ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo. Dito sa card na ito, katulad nitong nauna na card, pareho lang din na meron talagang changes or kailangan na pagbabago sa relasyon or connection nyo ng person mo. May person na gustong humingi ng sorry o kaya kailangan mag-sorry dahil sa mga nagawa na kahinaan o kaya desisyon na hindi naipaalam sa iyo. At mukhang hinihintay mo na lang kung ano yung gagawing aksyon ng person mo. Kung tatawagan ka ba niya or kakausapin ka ba niya, hindi mo siya pinipressure. At may mga issue na kailangan ng bigyan ng pansin at saka ito yung magandang pagkakataon na para masabi na sa iyo ng person mo kung ano yung mga nagawa niya or pagkakamali na desisyon sa buhay na nakakaapekto sa inyo. Pinapakitaan na rin siya ng sign sa kung ano yung dapat niyang i-apply sa buhay niya. Ito yung love. Kasi ito lang naman yung magiging solusyon sa problems niyo at saka personal problem niya. Hindi alam ng person mo kung paano ka haharapin or kung paano niya sisimulan yung mga bagay na kailangan niyang i-open sa iyo, kung paano mo to matatanggap. Alam mo na rin kasi kung ano yung problem ng person mo na kailangan ng tapusin. Kasi pareho kayo ng person mo na gusto nang maging malaya sa situation na
tingin nyo mahirap takasan or mahirap solusyonan. Pero katulad nga ng sinabi ng naunang cards, na yung problems mo ay masusolusyonan mo. Akala mo malaki pero hindi naman pala. Nakatulong yung communication at saka yung pagiging kalma sa situation na ito, na para masolusyonan nyo ng person mo yung problems nyo. Ang ilan sa inyo sa financial, ang iba naman sa love. At saka idagdag ko lang para sa ilan na nasa relationship, ang relasyon nyo ng person mo, ang ilan sa inyo, hindi nyo muna pinag-uusapan yung problema. Mas nagbibigay kayo ng pansin ng person mo sa mga mas exciting na posibilidad na mangyayari sa buhay nyo. Ace of Pentacles in reverse, the Devil at King of Pentacles. Napakita na sa naunang card na merong gambling. Kasi kahit dito, sa mga cards na ito, ipinapakita na nagkakaroon ng delay ang financial dahil na rin sa merong person na nagiging materialistic o kaya may addiction, pwedeng inumin, pagkain, mga bagay na nahihirapan makontrol yung person. At saka sa mga cards mo, pareho kayong swerte ng person mo kasi sa card na ito, magaling din sa diskarte yung person mo eh. Kaya lang, yun nga, merong addiction na nahihirapan siyang makontrol. At saka naapektuhan na rin yung pag-uugali niya na kung noon maunawain siya, ngayon magagalitin. Masusolusyonan mo yung problem mo sa money o kaya career or negosyo, pero kailangan ayusin mo na. May naibigay na magandang pagkakataon noon, bibigyan ka ulit ng magandang pagkakataon ngayon. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, hindi maganda yung kondisyon mo. Mas lalo pang napapabagal kasi nga may mga person na pinapabayaan yung sarili o kaya kulang sa kaalaman kung paano mapabilis na maging healthy. Kung ano yung bawal, yun yung ginagawa kaya nade-delay yung paggaling. Pero gagaling ka pa rin naman. Kasi malakas yung resistensya mo. Kukuha ako ng 3 final card guys. Kasi yun yung feeling ko na dapat na cards mo. Para sa ilang single, gusto ng potential person yung pagiging inosente mo. Pero yun yung akala niya na ikaw yung mapapasunod niya. Pero nabaliktad. Siya yung sumusunod sa iyo. Gusto niyang i-share sa iyo lahat kasi yun yung tingin niya sa iyo mapagkakatiwalaan. 8 of Wands, 4 of Cups at Page of Cups in reverse. Maraming sitwasyon at saka pagbabagong mangyayari sa buhay mo pero wag mo itong ikalungkot. Kasi may mga dapat ka nang bigyan ng prioridad sa future, yung mga chances at opportunities na darating sa iyo. Mahirap man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan mo, manatili ka pa rin magtiwala sa Diyos at saka sa guide mo. At saka huwag ding kalimutan na kapag merong red flag na nakita ka na sa potential person or sa person mo, bigyan mo agad ito ng aksyon para hindi na maging malaking problema sa iyo at saka sa person mo. Ang ilan na nasa relationship, ikaw yung nakikita ng person mo na gusto niyang makasama na mag-grow sa hirap man or sa ginhawa. Kasi alam ng person mo na mahirap mapakisamahan yung pag-uugali na meron siya. Yung hindi niya mapigilan or mawari kung ano ba yung gusto niya. Gustong ibigay ng person mo yung best na makakaya niya para sa iyo. Meron din siyang plano.
Kaya kung pinapakitaan ka niya ng mabuti o kaya pagmamahal, yun yung totoo niya. Ito pa yung ilang cards na message ng person mo o kaya feelings niya. Kahit na nagkakaroon ng issue sa relasyon niyo ng person mo, nagpapatuloy pa rin yung init ng relasyon niyo. Ito kasi yung nasa isip ng person mo na ikaw yung soulmate niya. Kasi nga, diba nabanggit nga sa mga naunang cards na may hirapan nga yung ibang tao na maunawaan siya. Ikaw lang yung nakakaunawa sa kanya. Pero mukhang kung pinagbigyan mo itong person mo na ito na yung last chance niya. Kasi wala nang second chances pa na magaganap kung sakali man na magkaroon ulit kayo ng problema kasi nahirapan ka din. Kaya mo siya pinagbibigyan kasi gusto mo rin magkaroon ng healing, katahimikan sa isip mo. At saka sa relasyon niyo ng person mo, minsan okay kayo, minsan hindi, pero nasusolusyonan niyo pa rin ito ng magkasama ng person mo kahit na mahirap yung sitwasyon. At dahil sa pinakikitaan ka niya ng mga pagbabago, pinagbibigyan mo yung person mo, nakikipag-ayos siya sa iyo at tinatanggap mo ito. Magpapatuloy ulit yung relasyon niyo ng person mo. Sinisikap din niya na lakasan yung loob niya sa mga kinakaharap niya sitwasyon. At saka yung problema sa sarili kung paano magkaroon ng self-control. Pareho nyo nang sinisikap na maging matatag at saka malakas sa bawat tinatahak na direksyon sa relasyon or buhay. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Capricorn, Leo, Virgo, Libra. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. F, U, N, C, Y, Z, M, J, W, G, K.